Magandang umaga mga ka-agri. Nandito na naman tayo sa isang masaganang usapan ng pagsasaka. Dito lang sa Agrihan tayo ng Leafy Green. Narito po tayo ngayon sa Dolores, Quezon upang kilalanin natin ang isa na namang successful na ka-agri. Tayo na at kilalanin at alamin ang kanyang kwento. Maraming salamat, Sir Sultan. At ngayon naman po ay kasama po natin si Ka-Agri Sir Marlon Malasmas. Hello, magandang umaga po mga ka-agri. At salamat din po sa pagbisita nyo dito sa aking kamatisan. Ayan, Sir. Maraming salamat po sa pagpapaunlak po ngayong araw na mabisita po namin kayo. Isa sa mga tumatangkilik ng Leafy Green Products. Sir Marlon, ilang taon na po kayo nagtatanim ng kamatis dito sa Dolores, Quezon? Almost 20 years na akong nagtatanim dito sa Dolores. Paano po kayo, Sir, napunta sa pagtatanim ng kamatis? Dati akong nag-Saudi. Nung bumalik ako dito, nag-ano na ako sa pagtatanim. Hanggang sa dinamihan ko na. Opo. Kamatis lang po ba, Sir, yung itinatanim nyo? Nagtatanim din ako ng ampalaya, sitaw, beans, bagyo beans. Bukod, Sir, sa pagtatanim at nag-Saudi kayo, ano pa po yung ibang pinagkakaabalahan nyo kapag hindi po kayo nagtatanim? Nagdadrive ako, biyahing Divisoria. Karga ko din gulay. Gulay. Oo. Bukod po doon sa routine na ginagawa ninyo, paano nyo naman po na maintain or nasusustain yung pagtatanim nyo ng kamatis? Pagka wala akong biyahe, andito ako sa taniman, ng kamatis. Kung may diferensya ang kamatis. Gaano kalaki naman po itong taniman ninyo, Sir, ng kamatis? Ito nasa kulang-kulang 3 hectares. Sa 3 hektarya, Sir, ilan naman po yung puno ng kamatis na naitanim nyo po dito? Nasa 25,000 puno. 25,000 puno. Plano nyo pa po ba, Sir, na lakihan or dagdagan yung tanim nyong kamatis dito? Oo naman. Basta kumita kami ng maganda ngayong taon na to. Baka sakalin sa taon ay madagdagan pa to. Sa mga nakaraang taon, Sir, sa pagtatanim nyo ng kamatis, may mga kinita po ba kayo or mga napundar po? Meron naman kahit papaano. Nakakatulong din naman sa mga, siyempre may mga estudyante ako, nakakapagpaaral naman. Ano naman po yung mga challenges na kinaharap nyo po sa pagtatanim nyo ng kamatis? Itong tag-araw, halos hindi ako kumita sa ampalaya kasi kulang sa ulan. Ang tanim kong ampalaya noon dito, lahat to Tinamnan ko ng ampalaya nasa 10 lata. Pero bumalik naman ang kapital. Dahil po sa kamatis? Oo. Ayan. So, sinalo po pala kayo, Sir, ng pagtatanim nyo ng kamatis. Sa ngayon, Sir, ang presyo po ba ng kamatis ay sasapat na po sa nagastos nyo dito sa taniman ninyo? Oo naman. Hindi lang masasambot o sasapat. Kikita pa kami dito sa tanim namin. Kahit medyo bumaba ang presyo ng kamatis. Siyempre, Sir, kailangan nyo ng mga katuwang or partner sa inyong pagtatanim. Paano nyo naman po nakilala ang Vetmate Leafy Green? Unang-una po, nagpapasalamat po ako kay Sir Raymond. Siya po ang unang nakarating dito ng technician. Kaya po nakilala ko yung Leafy Green na siyang nagpaano ng aking kamatis. Sa tulong po ni Sir Raymond, ang technical po ng Vetmate Leafy Green, ano-ano naman po yung mga naitulong po nila sa inyo? Nawala po ang sakit ng aking kamatis. Tapos kita naman po sa maganda naman ang resulta. Naging resulta. Maraming salamat, Sir Marlon. Makakasama ka pa rin po namin sa susunod na episode ng Agri TV. Mga ka-agri, makakasama naman po natin sa susunod na episode si Sir Raymond Terceño, ang Agri-Field Specialist ng Leafy Green, upang ibahagi po sa atin ang paggamit ng Leafy Green products.
Hanggang sa susunod na episode, dito lang sa Agrihan tayo ng Leafy Green. Sa Leafy Green, may ginhawa sa pagsasaka.